Talagang nagpuposisyon na itong mga politiko. Ha? Nagpuposisyon na. At yung Mindanao na supposed to be pinagmamalaki ni Sara na baluarte niya, dapat sana yung mga politiko dyan, yung mga kongresista lalo na, ay kakampi kay Sara. Dito sa nagiging posisyonan ng Romualdez Marcos versus Duterte, dapat sana yung mga kongresista ng Mindanao kay Sara yan. Pero hindi Nung isang araw, may ilan ng mga kongresista ng Mindanao na pumosisyon, kumampi kay Romualdez. Siyempre, pinagtatanggol nila yung kamera. Naninindigan para kay Romualdez. Alam naman nating may away si Romualdez at saka si Sara. Sumausaw na si Digong eh. So, naninindigan na ngayon itong mga kongresista ng Mindanao. May 4 pang dagdag na mga kongresista ng Mindanao na pumosisyon na ngayon. Si Representative Peter Miguel ng South Cotabato 2nd District, si Representative Christian Unabia, Misamis Oriental 1st District, ganon din mga kabunyog, si Representative Ace Barbers. Si Representative Ace Barbers ng Surigao del Norte 2nd District at si Representative Bambi Imano ng Misamis Oriental 2nd District. So, dumarami Dumarami ang mga pumuposisyon ng mga kongresista ng Mindanao. At dito, mayroon pa silang patutsada kay Sara Duterte. Halimbawa ito mga kabunyog si Representative Ace Barbers. Si Barbers ng Surigao del Norte. Ano ang patutsada niya dyan? Ang patutsada niya ito. Sabi niya, "It further affirms our view of Speaker Romualdez, who is a quiet but good general. Walang masyadong satsat. Trabaho lang." Parang may pinapatamaan, Walang masyadong satsat daw. Trabaho lang. Anong masasabi diyan? Sino ba yung sinasabing maraming satsat? Ay naalala nyo, kahit si Risa Hontiveros, ganun din yung sinabi tungkol kay Sara Duterte. Mas marami pa kasi ang patutsada mo kaysa paliwanag. Tinatanong ka lang naman kung saan mo ginastos yung confidential funds. Mas marami ka pang patutsada kaysa paliwanag eh. Ito naman ang sabi ngayon ni Barbers. Walang masyadong satsat, trabaho lang. Nakikita na ito ng tao. Filipinos know results when they see it. And their recognition of the speaker makes us very proud. Yan. Kaya nito kasing nakaraang mga araw, linggo, tinitira talaga ni Duterte. Si Duterte, si Digong tapos sinasabayan pa nila Roque, nila Panelo, ng mga vloggers na DDS. Kaya nagtatanggol na ngayon, naninindigan ngayon yung mga kongresista ng Mindanao. At malalim yung sinabi, may patama. Sabi ni walang masyadong satsat, trabaho lang. Yan parang pinapalakas talaga ni Romualdez yung hawak niya sa pinapalakas niya yung hawak niya sa kamera. Ito naman ang sabi ni sino ba to? Ni Bambi Imano, mga kabunyog. Sabi ni Bambi Imano ng Misamis Oriental 2nd District, "The trust given by the people to Speaker Romualdez mirrors the trust they also give to the institution he leads. Nagpapasalamat po kami sa taong bayan at kinikinala nila ang pagsisikap naming mga mambabatas na gawin ang aming mandato para sa kapakanan ng mga Pilipino." Yan. So talagang Romualdez ang pinagtatanggol nila, Si Martin Romualdez talaga. So ito naman ang isa pa, mga kabunyog, si Representative Peter Miguel, South Cotabato 2nd District. Ano naman ang sabi niya? Ang sabi niya, "It simply means we are on the right track. It resonated with the general public. At least everything that we did went not just for naught." Yan. Ang sinasabi niya, nagpapakita daw ito na nasa tamang landas ang kamera. Pinagmamalaki kasi ng kamera yung Pinagmamalaki kasi ng kamera yung nung ginawa nila na nirealign
yung confidential funds ni Sara Duterte ng Office of the Vice President at DepEd. Yan naman yung kinakagalit ng mga ng mga maka-Duterte. Yung ginawa nilang pag-realign ng budget ng confidential funds ni Sara. Galit na galit sila doon. Okay. So, panghuli mga kabunyog, itong sinabi naman ni Representative Christian Unabia. Sabi naman ni Unabia, may Misamis Oriental, 1st District, all our efforts under the leadership of Speaker have paid off. They started bearing fruit now. And clearly, it was a step on the right direction. Although we should still not be contented with this, we still have to work harder. So yan. So lahat mga kabunyog, panay papuri sila kay Martin Romualdez. Yan yung common na nila. At pinagtatanggol talaga nila si Martin Romualdez sa mga patutsada ni Sara, sa mga patutsada ni Duterte, ni Digong. At may kontrapatutsada sila. Kaya mga kabunyog, yan na yung sinasabi natin. Ito kasing si Digong hindi matigil ang ang bibig niya, ang bunganga niya. Lahat kinakalaban. Ay siyempre pag kinalaban mo yung mga kongresista, sabihin mo ba naman ito ang pinakakurap na institusyon sa Pilipinas o sa bansa? Ay talagang magkakaisa yan. Magkakaisa yan. At marami yung mga kongresista na yan. 300 plus yan eh. 300 plus na kongresista yan. 312 yata kasama na yung mga party list. Tapos kakalabanin ni Digong. Kung may balak magpresidente ang anak niyang si Sara, dapat alam naman niya ni Digong. Dapat hindi niya kinakalaban yan. Ay ngayon, kinalaban niya. Pumuposisyon na ngayon itong Yan naman ang pabor yan kay Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez gusto niyang parang mag-loyalty check. Sino ba yung sa akin? Sino yung kakampi ni Gloria Arroyo at ni Sara Duterte? Ito ngayon. Pumuposisyon na. Ay dapat mga kongresista ng Mindanao, Duterte yan. Dapat kay Sara yan. At ang problema dyan ni Digong, yung mga kasamahan niya sa PDP laban. Kasi yung mga PDP laban na kongresista, na kay Digong yan. Hindi pa yan kumakalas kay Digong doon sa Duterte. Kasi iniisip nila magpipresidente si Sara sa 2028. Pero ngayon, sa ginagawa ni Digong, inaaway niya yung Kongreso, inaaway niya ang Speaker. Siyempre, tatanungin ni Speaker Romualdez yung mga PDP laban na kongresista. Kayong mga PDP laban na kongresista, kanino ba kayo? Kay Sara at kay Digong o sa akin? O yun. Ay di bigla ngayon, pipili sila. Siyempre, pipiliin nila si Romualdez. Yan yung leader nila eh. Ay kung hindi nila susuportahan si Romualdez, baka gipitin yung pondo nila. Yan yung problema ni Digong. Lahat niya inaaway. Akala niya presidente pa siya. Hindi na. Sa ngayon, kung nung panahong presidente siya, hindi makapalag sa kanya yung mga kongresista, ngayong hindi na siya presidente at kakandidato kamo si Sara kung gusto niyang kumandidato ito sa 2022, 2028, siya ang manliligaw sa mga kongresistang ito. Sila na ang manliligaw. Hindi na hawak ni Duterte ang mga kongresista. Wala na siyang angas. Yan ang nakakalimutan ni Duterte. Nakakalimutan niya kasi yan kasi siya napipikon. Parang si Sara din, pag sobrang napipikon, nakakalimot. Kaya lang, mayroon pa silang nag-aambisyon si Sarang magpresidente sa 2028. Hindi niya pwedeng kalabanin itong mga trapong to. Kasi itong mga trapong ito, mga political dynasties ito. Mga political dynasties ito. Sa totoo lang, nung eleksyon ng 2022, hindi ito sumuporta kay Leni Robredo. Itong mga trapo na to, itong mga kongresistang ito. Ito yung mga hari din sa kanya-kanyang teritoryo. Mga political dynasties to. Halimbawa ang Barbers. Pag sinabi mong Barbers, Surigao del Norte, Barbers, matugas lang yata dyan ang naglalaban. Pag sinabi mong Imano, dyan talaga yan sa yung Cagayan de Oro yata. Imano yan. Yung Cagas, Davao talaga yan. Davao City, Duterte. Pero yung mga Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, yan? Cagas, Almario, yun. Sila rin yung naghahari sa kanya-kanyang kaharian nila, teritoryo. Kaya nga nung eleksyon ng 2022, kay Marcos yan sumuporta yung mga yan, hindi kay Leni. Kasi alam nila, pag nanalo si Leni,
machi-check ang kanilang pagiging mga korap. Yung kanilang paghahari sa kanya-kanyang teritoryo, machi-check yan. Mababawasan, makukontrol sila. Mas gusto nila yung duelo sila sa korupsyon. Itong mga trapong ito. Ngayon, si Sara tatakbong presidente. Hindi pwedeng hindi niya ligawan ang suporta ng mga trapong ito. Ha? Nakakalimutan yata ni Duterte, hindi na siya presidente. Ha? Sila ang mga ngailangan ng suporta ng mga politikong ito sa 2028 kung tatakbo si Sarang presidente. Hindi pwedeng magmayabang si Sara. Spoiled kasi si Sara. Siya ang may pangangailangan sa mga ito. Okay, pag presidente na siya, okay, ito na yung mga sa kanya. Susunod kung anong gusto niya. Pero ngayon, ganyan ang ginagawa ni Sara sa kanila. Mas iisipin nga ng mga na ito, wag nating suportahan si Sara. Mukhang yan eh. Kinakalaban nga tayo, baka yung gusto nating mangyari, hindi naman sundin yan. O yun. Pipili sila ng kandidato na irerespeto yung mga kongresista. Kung sa tingin nila hindi nirerespeto ni Duterte, ni Digong at ni Sara ang mga kongresista, hahanap sila ng kandidato na rinirespeto sila. Doon mamumroblema si Sara. Yan yata yung nakakalimutan ng mga Duterte. Masyado silang mayabang. Spoiled si Sara. Si Digong naman, akala niya hawak niya pa sa liig yung mga yan. Hindi na. Tulad ngayon, mga kongresista nga ng Mindanao, dumidistansya sa kanila. Yan ang problema ng mga Duterte.